Hello guys. Okay, so ngayon class, ang pag-usapan naman natin is about area of irregular boundaries. No? So last time, no, yung boundaries kasi natin doon is enclosed nga ng mga lines. Okay, kaya may mga pinresent na tayo mga methods to solve for the area nun. Ngayon class, what if no, yung boundaries is instead na maging line, so let's say ganyan siya, no, curve yung boundary. So paano kunin yung area niyan class? So, ang common na ginagawa dito is create siya ng baseline. Okay, so, ayun na. So, pero usapan natin dito class yung mga curve boundaries. So, gagawa class ng baseline. Okay, reference line. So, straight line yan class. Wherein from that straight line, okay, magme-measure siya ng mga offsets. Okay, so discuss ko na sa inyo class yung gagawin natin. So, create ng baseline. So, para mangyari class, sa baseline na yan, dyan isa-set up yung mga instrument. So, from series of setup ng instrument sa line na yan, so, may measure siya ng distance ng paganito. Perpendicular distance. Okay? So, halimbawa, dito siya nag-setup ng instrument. So, kukuha siya ng perpendicular distance papunta dun sa boundary. So, yung distance na to class is sinatawag na offset. Okay? So, gagawin niya yan class repeatedly, no? Pwede class at a regular interval or irregular interval. So, pag sinabi mong interval naman, so, ibig sabihin nun, from the next instrument setup, so, ito naman yung ating interval. So, kadalasang class denoted din by distance d. No? Ito yung ating interval. Okay. So, from the next instrument setup, so, sa site niya na naman yung boundary ng ganyan. So, gagawin niya yung class repeatedly. So, syempre, kung ikaw mag-survey, gusto mo regularly spaced. So, pero pwede class na hindi. So, wait lang, kompletuhin natin. Okay, ayan. So, chumamba na nag-equally space yung ko. So, ito lahat yan d-distance, no? Okay? So, lahat na makikita mo class na lines, perpendicular dun sa baseline. So, lahat yan offset. So, itong mga nasa gitna, so, ang tawag dito is, ayan, hanggang dito, is intermediate. Ano ba spelling ko? Offset. So, wait nga, check ko nga kung tama ang spelling. Okay, so, tama naman. And then, yung mga nasa dulo class, ayan, tinatawag naman yan as end offset. So, ito, end offset. Okay, so ngayon, sa ginawa niyang method na yan, so, paano kukunin yung area ng irregular boundary? So, ito na yung boundary natin, no? And then, ito na yung pinag-uusapang area. So, paano kunin yung area enclosed by that irregular boundary? So, meron dalawang common method na ginagamit kadalasan pag-solve nito. And that is, number 1, yung trapezoidal rule. And then, yung number 2, yung Simpson's 1/3 rule. So, ganito na lang siguro. So, kung paano gamitin yung dalawang method na yun, class, so, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, unahin muna natin tong trapezoidal rule. So, paano ba ina-apply yung trapezoidal rule and ano yung mga assumptions na ginagamit dito? So, wait lang. Okay, ayan. So, burahin ko na lang tong mga legends natin, no? So, wait lang, Okay. So, class, ano yung assumptions na sinusunod, no, dito sa ating trapezoidal rule? So, ganito lang naman yun. So, una, denote muna natin class yung mga distances na to. So, let's say ito yung first offset niya. So, tawagin natin
H1. So, kadalasan class yung mga offset distances is denoted by letter H. So, ito magiging ano to class? H2, H3, H4, and so on. No? So, wait lang. Okay, so let's say, ayan no. So, hindi natin sure kung hanggang kailan siya matapos. So, denote na lang natin ito, H sub n, and then H sub n minus 1. So, ano yung assumptions class kapag trapezoidal rule? So, nga pala class, no? Take note lang sa pag-uusapan nating mga methods ng pagkuha ng area na to is pares lang silang approximate method ng pagkuha ng area. Kasi kung gusto mo makuha yung ano niyan, yung actual and accurate area, ay di i-model mo na lang yung curve, no? Ng kung anong equation man yung pwedeng gamitin para i-model siya. Pero dito class, approximate lang yung area na makukuha natin. So, wag mo i-expect na parehas yung magiging sagot nito. So, may konting discrepancy yan. Pero kung sino yung mas accurate sa dalawa, so, eto yun, yung Simpson's wanted rule. So, punta na tayo dito. Ano yung, assumptions dito? Ang assumption dito, class, is that kapag nag-zoom in tayo, and then nag-consider tayo ng dalawang offset distance na yan, so yung curve na to, yung nasa taas, is kino-consider niya class as straight line. So, from that case, kung straight line ang tingin niya dyan, edi parang meron na siyang trapezoid, no? Kaya nga siya class trapezoidal rule eh. Diba? May trapezoid na. So, dito, ganun ulit. So, another straight line. So, sabi niya, parang pwede niya daw i-model, no? Instead na i-analyze as curve. So, by straight line na lang. So, lahat yan, class, puro trapezoid. Okay, so siguro pwede na yan hanggang dyan. So, hindi ko natutuloy, class. Nagets niyo ba? Na mga straight line sila. So, ang nabubuo, trapezoid. E di kung puro trapezoid pala yan, paano kunin yung mga area? O, dito tawagin natin tong 1. Ito 2. So, for area 1, equal yun saan? Paano ba ang trapezoid, class? 1/2 base 1, base 2, or base 1 plus base 2 times d yung height. Or sa figure natin, parang ano to, 1/2, yung base niyan yung h1, and then yung another base yung h2, and then yung distance d. Tama? Now, paano yung area 2, class? Eh di ano naman yan? 1/2 h2 then plus h3 times distance t. So, nakukuha ba yung class? O, paano yung sa next? Sa 3. Eh di, area 3 equals 1/2. Yung mga base dyan is h3 and then h4. And then yung distance d. And so on. Okay, so ano yung makikita mong pattern dito, class? So, yung sa dulo magiging so, tawagin natin yung area dun sa dulo is what? So, kung ito is 1, 2, 3, I think dapat yung area dito is denoted by area n minus 1. Tama? Kamukha niya to yung mga nauuna. Ito 2, kamukha to. Ito 3, kamukha to. So, dapat ito, kamukha niya to. Anyways, hindi naman mahalaga yun. So, denote na lang natin yung last area to be what? 1/2 ng hn minus 1 plus hn and then times d. So, anyways, ano ba yung makikita mo dito, class? No? Para makuha natin yung total area niya. So, equal yun sa pinagsama-samang area 1, area 2, area 3, and so on, no? Yung area n minus 1. So, pag sinimplify natin yan, so magiging 1/2. Ayan, sulat lang muna natin. Okay, so, ayan, So, ano yung mapapansin mo dyan, class? Ang mapapansin mo, pwedeng i-factor out yung d. Tama ba? And then, so kung na-factor out na natin yung mga d,
So, ano yung next na makikita mo dyan, class? So, yung first term, no, yung etong, kasi pag dinistribute natin tong 1/2, so parang maging ano to, 1/2 of H1. Tama? As ito, another 1/2 of H2. Kaso class, dito, may another 1/2 of H2 dito. So, parang 1/2 of H2 plus 1/2 of H2. So, magiging H2 na lang. Okay? So, nagets ba yan? Yung una, yung H1, wala naman kasi siyang kapartner. So, 1/2 lang siya. So, next, yung 1/2, i-distribute natin dito. So, 1/2 of H3. And then, dito sa next, may 1/2 of H3. So, therefore, makakabuo na naman tayo ng H3. And, mapapansin mo yung class, no, sa mga intermediate areas, no, yung mga area sa gitna, yan, hanggang dito. So, madodoble yung reading. So, dito, for this area, magagather natin yung H3 saka H4, di ba? So, dito, magagamit naman natin yung H4 saka H5. So, therefore, yung H4, nagamit siya ng 2 beses. Kaya, parang nagiging buo siya. So, parang lalabas dito, parang magiging plus H4, okay, plus H5, and then plus so on until such time umabot siya dito sa last na area. Wherein dito, class, no, yung itong H sub n minus 1, magagamit pa yan 2 times, no, for this area and then for this area. Pero itong H sub n, no, so 1 time mo lang siya magagamit and then that is for the last area. Okay, so ibig sabihin kung itong H sub n is 1 time na lang naman siya magagamit, so parang magiging plus 1/2 of H sub n. Okay, so in that case, okay, ito na yung formula, class, no, for the area using trapezoidal rule. So magiging D and then pagsamahin yung yung H1 saka H sub n. So magiging ano to, class? 1/2 of H1 plus Hn and then plus H2, H3, and so on hanggang H sub n minus 1. Okay? Gets ba yung class yung ginawa natin? So, sana gets yan. No? So, ito yung typical na makikita mong formula, no, for the trapezoidal rule. So, wait lang. Ayan. So, yan na yung area, class na gagamitin natin, no, kung ang pinapagamit is trapezoidal rule. So, kasi kung ito na lang yung pinarasan ko sa inyo, baka makalimutan mo kasi siya later on. So, mas maganda, pinakita ko kung saan nanggaling. Okay? Gets ba yun? Gets? So, next, I think, punta naman tayo sa Simpson's 1/3 rule. Okay. So, bago ako, class, pumunta dito, take note lang dito, nasa sa pinakita nating derivation and yung formula na to is ina-assume na yung D na to is uniform. Okay? Ibig sabihin, lahat ng distance dito, no, interval dito is equal. So, there are cases kasi, class, na hindi necessarily na equal sila, no. So, diba, sa specific problem, in-state na iba-iba yung varying yung mga distance D. O di anong gagawin mo? Di hindi pwede itong formula, class, no? Kasi this one is only applicable pag uniform ang spacing or interval. Kapag hindi, gagawin mo to, class, yung mano-mano, iisa-isahin mo. So, ayan. So, wala namang problema doon, class, kasi puro trapezoid lang yun. Okay? So, sana gets. So, next dito tayo sa Simpson's 1/3 rule. So, kuhin ko lang to. Okay. So, ayan, class. Pag-usapan naman natin tong method na to. So,
class, kung sa previous is yung assumption niya is for trapezoid, no, yung makikreate per area, no. So dito class, hindi ganon. Ang assumption dito class, kapag nag-zoom in ka daw, okay, is that, no, yung first 3 offsets, no, or yung 3 offsets rather, is magke-create siya ng parabola. So, yung mga endpoints nito, so wait lang ayan. So, yung endpoint, saka endpoint nito, nung 3 consecutive offsets is parang ano daw sila, parabola. So, take note, diba class, para maka-generate ng parabola, kailangan ng 3 points. So, kanina, dito, 2 points lang dyan. Kasi, ayan so, dalawa lang yung kailangan nating points para maka-generate ng line. So, ito yung line, di ba? Ayan yung line. So, 2 points lang. So, dito class, ang assumption, parabola naman yung nabubuo. At para maka-generate ng parabola, kailangan ng 3 points. Okay, so ito parang considered ano daw to. Ayan, parabola. Okay? So, ngayon, ano mangyayari? So, sa next, ganun ulit. So, kuha mo ng ibang kulay. So, next, ito naman yung point. And then, ito, saka ito. So, assume daw na ito is parabola. Pero not necessarily na tumutugma siya dun sa sa kulay black, yung actual boundary. Kasi nga, assumption lang. So, parang near to approximation na yung curve boundary na yan is pwedeng i-represent using parabola. Okay, so next, ganun ulit. Ito, saka ito, saka ito. Okay, so parabola. Ayan. And so on. Ngayon class, pinapakita ko lang sa inyo class yung magiging limitation na itong Simpson's 1/3 rule. Okay, applicable lang ito kapag ang offset distance is odd number. So, anong ibig kong sabihin class? So, halimbawa, kasi kailangan 'di ba laging may tatlong magkaka-partner para maka-generate ng parabola. So, para dito, hanggang H3. Nakikita mo ba? Hanggang H3. So, ibig sabihin, odd number. So, kung magdadagdag ka ng parabola, H3 hanggang H5. So, kailangan yung dulo, yung huling offset is dapat, siya, odd number. So, halimbawa, dito, H5 to what? Ano to? Di ba kailangan, maging H7 to. Kunwari lang class, buuin na natin. So, next. So, next, di ba ito, saka ito. So, parang parabola yan. Okay, so magiging to? H8, H9. So, ibig sabihin, odd number ulit yung huli. So, sa drawing natin class, tumugma naman siya na yung huli, yung H sub n, is, nakabuo pa ng isa pang parabola. Okay, so ibig sabihin, itong H sub n dapat, kung ano man yung n na yan, odd number yan. Okay? Paano kapag yung actual na na nangyari is hindi add? O, halimbawa, meron pang additional dito. So, wait lang, dagdag tayo isa. Okay, so what if hanggang dito yung yung curve boundary? Ayan. So, isabihin, no choice tayo. Kailangan nating mag-cite pa ng another offset distance. So, let's say, to? Kung ito, parang lumalabas, H sub 10. So, ito, H sub 11. Ito, magiging H sub 12. So, lumalabas, yung sa last segment natin, hindi tayo makakabuo ng parabola. So, hindi applicable dyan, class, yung Simpson's 1/3 rule. So, anong ginagawa doon, class? So, ang ginagawa doon, yung mga first area hanggang dun sa huling odd number, isosolve natin siya using yung Simpsons. Yung matitira sa dulo,
isolve na lang natin to using yung trapezoidal. Okay, so parang itong huli, trapezoidal rule na lang gagamitin natin. So solve mo na lang siya as trapezoid. Okay, so alam mo naman na yan. So ngayon, ano yung formula pag Simpson's 1/3 rule? So let's try to analyze itong first figure. So, analyze lang tayo ng first 2 segments or 2 areas na yan. So copy ko lang. Okay. Ngayon zoom in tayo class para ma-analyze natin. So mangyayari dito, so ito yung H1, di ba? Ito yung H1 and then ito yung H3. Okay, ang gagawin dito, kikreate siya ng trapezoid, no? So parang trapezoidal rule lang din pala to. Pero hindi. Wait lang. Ayan. Okay na ba yan? Ayusin ko lang So let's say okay na yan class. So gets nyo naman na yun, di ba? So mangyayari, i-divide natin no, yung area neto into 2 segments. Yung isa area nung trapezoid, which is ito. Okay, area ng trapezoid. And then next is itong area nung parabolic segment na yan. Okay? So, paano gagawin? O doon muna tayo sa area nung block. Area nung trapezoid. Okay, that is equal saan? 1/2. So, height 1. And then plus height 3 or offset 3. And then times D. Ano yung distance niyan class? Hindi na yan D. Okay, ang distance na to is 2D na. Diba? Kasi ito D. And then D. Okay, baka malito ka class So, trapezoid na to is 1/2 H1 plus H3 and then times 2D. Okay? So, paano naman tong sa yung kulang pang segment na to class? Paano yan? So, ang gagawin dyan class, no, at point 2, kikreate tayo dito ng tangent line. So, yung tangent line na yung class is parallel dito sa line na to. So, yun yung assumption. Okay? So, wait lang. So, para mangyari dito class, maka-generate tayo ng parallelogram. Ito. Na-imagine mo ba? So, parang may ganito yan, parallelogram. And then, inside that parallelogram, andyan yung parabolic segment. So, which is ito. Okay? At ayan yung gusto natin kuning area. Okay? So, alam natin class na kapag ganyan, no, makukuha natin agad yung area nung parabola. Paano kumuha ng area ng parabola class? Pag nasa loob siya nung parallelogram. Diba yung area niyan is equal sa 2/3 times base times the height. Wherein ito yung height. Okay, ayan yung height. And then yung base is ito. No, yung horizontal distance. Ito yung base. Gets ba? So, yung base na yan class is saan equal yan? Yung base is equal sa sa 2D, di ba? Sa figure. Ang wala tayo, itong height na to. Okay, which is itong ito yan. Okay, so paano class kukunin yung height h na yan? So, ang gawin natin, zoom in tayo sa gitna. So, ito yan, di ba? Same lang yan dito. So, ito pa rin yung height h, no? Kasi nga, yan, parallel lines yan. So, paano kaya kukunin yung height h na yan? So, ganito. Di ba, mula dito hanggang sa baba, ayan. Yan yung h2 di ba? Ito yan, di ba? Mula dun hanggang sa boundary, hanggang dun sa baseline, so yun yung h2.
O, ito, saan to equal class? Saan equal to? Yung hanggang dun sa trapezoid, no? Yung sa inclined line dun sa trapezoid. So, parang lumalabas dahil itong point na to serves as midpoint neto and then neto. So, pag midpoint, paano kunin yung class? The average ng magkabilang dulo. So, kung ito is H1, ito is H3. So, average H1 plus H3 over 2. So, ibig sabihin class, no, yung height na nawawala dito, which is yun nga yung height H, ay equal saan? Di equal sa total height na H2 minus yung hanggang trapezoid na H1 plus H3 over 2. Okay? Gets ba yun, class? So, ibig sabihin, pwede natin kunin, no, yung area ng parabola as equal sa 2/3 ng base times the height. So, 2/3, yung base is 2D. Yung height is H2 minus H1 plus H3 over 2. Okay? So, therefore, yung area ngayon is equal sa area ng trapezoid and then plus yung area ng parabola. Okay? So, lagay lang natin sa 1/2. Unahin ko na yung 2D, no? And then, H1 plus H3 and then plus 2/3 ng 2D. Simplify ko na ba to, class? So, wait lang. Ganyan muna. H2 minus H1 plus H3 over 2. So, andyan pa kayo, class? Na pinapakita ko sa inyo yung derivation para nga kung dumating sa punto na nalilito ka na kung ano ba yung yung kompletong formula or talagang kailangan mo sa board exam, let's say, naku, nalimutan ko tong topic na to. So, at least mababalikan mo siya by analyzing it using nga yung kung paano siya na-derive, no? So, magiging madali yun, class. Kasi ako, yung practice ko, class, nung nagbo-board exam ako is, or nung mag-board exam ako is talagang parang as much as possible, gusto ko nalalaman saan nanggaling yung formula. Pero may mga cases, class, na na madali namang i-memorize yung formula. So, tatanggapin ko na lang. Pero pag mga medyo mahaba yung lumalabas na formula at feeling ko malilimutan ko siya, so, dinederive ko yan. Okay, so, anyways, simplify nga natin to, class. Anong lalabas dito? So, mag-cancel itong 2D. Tama? Or yung 2. So, magiging D ng H1 plus H3. Ito. Ang gagawin ko dito is sasama ko na tong H2. So, magiging 2 and then all over na to. Okay lang ba? So, parang ganyan. So, mangyayari, magka-cancel itong 2. So, may matitirang 2/3, di ba? So, yung 2/3, distribute natin. So, ito magiging 2/3 times 2H2 magiging 4/3 ng H2. Ito dito, distribute. Ay, teka lang, yung D nawawala. Lagay muna natin yung D. So, may D dito. And then, yung distribute na lang natin yung 2/3. So, magiging minus 2/3 of H1. And then, ito. So, minus 2/3 ng H3. So, common factor is D. Labas natin yan. So, may matitirang H1 saka negative 2/3 of H1. So, matitira doon, class, 1/3 of H1. Tama? Next, yung H2. So, ito lang siya.
So, magiging plus 4/3 of H2. The next, H3, and then may kapartner na negative 2/3 of H3. So, that is, may matitirang 1/3 of H3. Okay, so malapit na tayo matapos. Labas ko yung over 3. So, magiging D over 3 H1 plus 4H2 and then plus H3. Yun na yung area. Okay? But, ang kasamaang pala dito is that is only for the first 3 offsets. So, tawagin natin yung area 1. So, magiging area 1. Eh, paano dito, class? Sa next, natin? 3 segments. Okay, ito. Paano dito? O, dito tawagin natin yung area 2. Tama? Ito, area 3. Ito, area 4. So, sana nagigets nyo, class? Ayan. So, yan yung segment natin. Ayan. And so on. Okay? So, paano kukunin itong sa area 2? So, ipapattern na lang yun natin dito. So, papattern na lang natin yan dito. So, magiging yan, class? Area 2 ay equal saan? So, try ko nga, class, i-extract ito. So, ito yung area 2 na pinag-uusapan, di ba? So, equal yan saan? So, magiging lang din yan? D over 3. Tapos, di ba yung H1 represents yung first offset? So, dito, yung first offset is H3. And then, yung nasa gitna, yung 4H2. So, parang, 4H4. And then, plus, itong H3 sa area 1 is the same yan dito sa H5 sa area 2. So, H5. Okay? So, kung hindi ko titignan yung figure, para makuha yung sa area 3, equal yung saan? D over 3. So, yung unang offset distance naman doon is H5 plus 4H6 and then plus H7. Tama? So, tama ba? H5, H6, and H7 yung involved doon. So, dito, sa area 3. O, correct, no? H5, H6, H7. So, paulit-ulit lang yung pattern na yan, class. So, ibig sabihin nun, kaya natin kunin yung area. Wait lang. Yung total area. So, that yung total area is equal sa area 1, area 2, area 3, and so on. Okay? So, lagay natin yan dito. Equals. O di, kakopy ko na lang to. And then, may makikita ka ulit dyan, class, na pattern. So, wait lang. Okay, ayan. Okay, so ano yung nakikita mong pattern, class, no? So, malapit na, class. Kalmahan mo lang. So, ano yung pattern? Nakikita ko, etong H1, so, gamit ako ibang kulay. So, itong H1, parang once lang siyang ginamit. Tama ba? And then, take note, lahat sila may D over 3. So, para mangyari, pwede kong sabihin na yung area total ay D over 3 and then quantity. So, sabi ko nga, itong H1, once lang siyang ginamit. Okay? And then, anong makikita mo dito, class, sa mga, may 4. 4H2, 4H4, 4H6. O, ano yung naiisip mong next na may 4? E di 4H8, 4H10, and so on. So, lumalabas, parang may plus 4 tapos H na even. Gets ba? So, ibig sabihin, lahat ng even numbered na offset distance may times 4. Okay? And then, anong napapansin mo dito sa last? H3. Eh, may H3 pa dito.
So, para magiging dalawang H3. Dito. May H5, and then may H5 ulit. So, dalawang H5 ulit. Dito, H7. So, sure yan, sa susunod, may H7 na naman. So, parang nadodoble naman yung bilang para sa mga odd number. Tama ba? Except yung first. Kasi di ba odd number tong H1. Pero except sa kanya, so lahat ng intermediate odd numbered offset distance, parang may times 2. So magkakaroon ng plus 2 times H add. Okay? And then, may mapapansin ka dito klase, may kulang pa tayong ginawa. So, para dito sa huli, so burahin ko lang to klase. Di ba ano to? Parang just in case lang na sumobra sa add, gagawin natin yung sobra. Solve na lang natin siya using trapezoidal rule. So, wait lang So, di ba ito, H sub n yan. And then, sabi natin, yung Simpson's 1/3 rule, applicable lang, dapat yung huling offset is odd numbered. So, paano to? Sabi dito, twice nung odd So, ibig sabihin ba, itong dulo na H sub n, twice mo rin siyang, or times 2 rin siya? So, actually, hindi yan times 2 kasi considering itong last na parabolic segment na to, class. Okay, so for the last parabolic segment, one time mo lang naman gagamitin tong H sub n. So, para siyang katulad na itong H sub 1. So, para siyang katulad ng H sub 1, once mo lang siyang gagamitin. Okay, so ibig sabihin, dito is meron pang plus yung one time na H sub n. Okay? So, that's it. At ayan na yung ating formula. So, wait lang. Okay, so, ayan na yung ating formula for Simpson's 1/3 rule. Okay? So, take note lang na dapat yung H sub n must be odd. Otherwise, hahanapin mo yung huling odd and then yung huling segment is isosolve mo using trapezoidal rule. Okay? So, I think yan muna tayo, class. Hanggang dyan na lang muna tayo. So, absorb mo muna, class, yung napag-usapan natin and kung paano tayo nag-arrive sa mga formula. And then later on, gagamitin na lang natin sila. Okay? So, ayun guys. So, sana na-gets nyo. And na-appreciate nyo na kung paano at saan ang galing yung formula. So, ayun guys. So, thank you guys for watching. So, see you next time. God bless.